DJ. Napagkamala niya akong ang boyfriend niya, si DJ. Halika dito sa tabi ko. Halika, tumabi ka sa akin. Sige. O yan. Magkatabi na tayo. DJ, alam mo ba? Miss na kita. Sa wakas, kasama na ulit kita. Ako rin, miss na kita. Star. Matagal kong hinintay ang pagkakataong to. Sana hayaan mo kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Star. Sige. Hahayaan kita iparamdam sa akin ang pagmamahal ko. Lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasan minsan itinago. Ngayon idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng puso minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Bakit hindi na tumitigil ang bagyong ito, Leonardo? Parang lumalakas na rin ang ulan at hangin. Ano yun? Hindi mo ba napansin? Yung manigang bahay. Gumuho na ang ibang haligi ng ating bahay. Delikado to, Ivy. Bago may masamang mangyari sa atin, lisanin na natin ang ating bahay. Bubuhan na ang bahay natin. Halika na. Kailangan makaalis tayo agad. Napakataas ang tubig sa ating bakuran. Parang hindi na rin makita ang kalsada. Paano na to, Leonardo? Halika na. Lakarin na natin kahit malakas ang hangin at ulan. Maghawakan tayo. Mahirap na. Baka malunod tayo sa lakas ng agos. Malakas ang bagyo na to. Umabot pa ang tubig sa ilog dito. Kaya kailangan makaalis na tayo, Amy. Bakit ganito? Kung kailan akong nagbakasyon, bumagyo. Ay, wala na. Nasira na ang bahay mo, Leonardo. Gawa lang sa light materials ang bahay namin, Ate Wilma. Paano na to, Leonardo? Wala nang bahay natin. Saan tayo titira? Huwag kayong mag-alala. Dahil kakaayos lang ang family house. Dahil sina Itay at Inay lang ang nandoon, doon namin kayo titira. Para may kasama sila. Parang nakakahiya, Ate. Anong nakakahiya? Kung nagsalita ka dyan, parang iba kang tao. Lagi mo sanang isipin, tayo-tayo na lang ang magkapatid na naiiwan. Kaya, sino ko bang magmalasakit? Kundi tayo-tayo rin. Nahihiya kami, Ate Wilma. Pero wala kaming pagpipilian. Kaya, pagtiyagahan niyo muna kami. Makikitira muna kami dito hanggang hindi pa naayos ang bahay namin. Hindi rin ako magtagal dahil babalik agad ako sa Canada. Kaya kayo na ang bahala kina Itay at Inay. Maganda pala ang manirahan sa ganitong kaganda at kalaking bahay, Leonardo. Gusto ko rin sanang maging ganitong bahay natin. Paano natin ipaayos ang ating bahay? Ni pagkain, wala tayong pambili. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Teka lang, parang mainit yata ang ulo mo ah. Ano hindi ako mag-visit wala na naman akong trabaho. Anong sabi mo? Ano nangyari yon? May kasalanan ka siguro, kaya inalis ka. Makiramdam ka naman sana sa mga sinasabi ko. Pero parang gusto mo kong bagalit. Mahirap talagang may maraming nalalaman. Kung gusto ka nilang alisin,
alisin ka na lang basta-basta. Paano na iyan? May naisip ako. Pero kailangan ko munang kausapin sina Itay at Inay. Pati sa Ate Wilma, kausapin ko. Ha? Ganito ang plano ko, Amy. Alam kong wala nang plano ang kapatid kong manirahan dito. Magiging sa akin din ang bahay niya. Kaya ang lote na kinatayuan ng bahay natin na nabagyo, ibebenta ko sa kapatid ko. Nang sa ganon, magagamit natin bilang puhunan sa magiging negosyo natin. Anong sabi mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Leonardo? Ay nako, mahirap ang walang sariling lote. Leonardo, ano bang plano yung naisip mo? Hindi pa na ibibigay bilang mana ang lote na kinatatayuan ng bahay mo? Ngayon, gusto mo nang ibenta? Halaga naman na magiging mana mo yan, Leonardo. Pero, gusto mo nang mawala agad? Itay, Inay, kailangan ko talaga ng pera. Gagamitin namin to bilang puhunan. Wala namang problema. Dahil si Ate Wilma, ang kapatid ko ang pagbebentahan. Babawiin ko din kapag gumanda-ganda ang buhay namin. Walang magiging problema dahil magkapatid kami. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ganyan po ang nangyari dahil madaling kausapin si Ate Wilma na kapatid ko. Sumang-ayon siya na bilhin ang lote at maging mana ko. Ginamit namin ang pera na puhunan sa isang maliit na negosyo. Nagbukas kami ng piggery, pero sadya yatang laganap ang peste ng mga baboy. Kaya ganito po ang mga pangyayari. Parang kailan lang ang huli kong pagbisita sa tindahan nyo. Iba na naman ang pwesto mo. Ang akala ko naligaw ako. Ikaw naman, George. Muntik nang hindi kita nakilala. Mas lalong pumogi ka. Yumaman ka na ata. Nagpapayaman sa hirap, kaibigan. Ay, pareho lang tayo. Parang wala akong swerte sa pagninegosyo. Napag-isip-isip ko, hindi ko yata linya ang pagnenegosyo. Ganyan talaga ang buhay. Oo nga pala. Sa Baguio na pala ako maninirahan. Nakahanap pa ako ng magandang trabaho doon. Buti pa sa'yo. Ikaw naman kasi, may kapatid ka sa Canada. Bakit hindi ka magpatulong sa kanya? Mahirap, George. Walang patutunguhan ng isang tao na hindi nakapagtapos. Bibigyan kita ng calling card ko. Nakasulat dyan kung saan ako sa Baguio at kung paano mo ako makokontak. Kung makapag-isip-isip ka, tawagan mo ako. Anong sabi mo? Nagsara uli ang tindahan mo, Leonardo? Ay, bakit naman? Ay, hindi para sa'yo yata ang pagninegosyo. Anak, hindi ba masakit sa kalooban mo na ibinenta mo ang mana mo nang walang kabuluhan? Wala akong magagawa, Inay. Ay, paano na kayo niyan ni Aime? Wala tayong magagawa, Tay. Parang wala sa lugar natin ang kapalaran ko. Napag-isipan ko, subukan namin ni Aimee na makipagsapalaran sa syudad ng Baguio. Anong sinabi mo, Leonardo? Iiwan mo kami ng tatay mo? Leonardo, bago ka magdesisyon, mag-isip ka muna. Tawagan mo muna ang Ate Wilma mo. At baka may tutulong siya sa'yo. Ate Wilma, Oo, bakit? Kailangan kang umalis sa lugar natin, aking kapatid. Matanda na ang mga magulang natin na. Sila na lang sana ang isipin mo. Kaya parang awa mo na, ha? Huwag ka sanang umalis dyan. Huwag mong silang iwan.
Paano naman ang buhay namin ng asawa ko, Ate Wilma? Alam mo, may plano ako. Malapit na akong umuwi. At may plano ako dyan. At kung anong masabi mo, dyan ko na isasagawa ang plano ko. Magandang magpatayo ng grocery at restaurant sa ating bakuran. Malawak yun, di ba? Malawak talaga, ate. Lalo na kung may dadagdag ang lote ko. Ngunit naibenta ko naman na sa'yo. Oh, anong sasabihin mo? Malayo pa yan, ate. Kung gagawin ko munang plano ko, huwag kayong mag-alala. Madalas naman kaming magbakasyon. Ay, sa wakas, nasa Baguio na tayo. Parang hindi ako makapaniwala. Malayo na tayo sa pamilya natin. Buuin natin ang sarili nating pamilya, Amy. Kaya nga nakarating tayo rito. Gusto ko, hanapin natin ang mas magandang kapalaran. Pero anong naghihintay na kapalaran natin dito? Teka lang, tawagan ko si George. Hindi pa nga niya alam na nandito na tayo sa Baguio. Wala tayong ibang kakilala rito. Siya lang ang alam kong makakatulong sa atin. Ano ang sabi mo? Ang bilis mo namang sumuko. Paano na ang buhay ninyo sa Ilocos? George, nandoon ang pamilya ko. At isa pa, tinawagan ako ni Ate Wilma. Sa ospital daw si Itay. Sumunod si Inay. At walang ibang magbabantay sa kanila. Sa bagay, naiintindihan kita, kaibigan. Ano naman ang silbi ng may kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa? Ang totoo niyan, noon pa, pinapauwi na niya ako. Pero ngayon na may sakit ang aming mga magulang, kailangan ko na rin umuwi. At tuparin ang plano ni Ate Wilma. Whoops, teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Oo, hindi kami nagtagal ni Wilma sa syudad. Parang bumalik ang sigla ng mga magulang namin noong bumalik kami sa probinsya. At doon ulit kami nanirahan sa bahay ni Ate Wilma. Naisip ko noon na wala ring ibang magmamana sa family house dahil saan naman gagamitin ni ate at marami naman siyang pera. Pinag-usapan na rin namin ang tungkol sa plano niya na pagbubukas ng isang groserya. Nakaramdam ako ng lungkot, pero naisip ko na sa huli ay magiging akin na rin ang nasabing negosyo. At ganito nga ang sumunod na mga pangyayari. Gabi na, pero marami pa rin bumibili sa grocery. Talagang maganda tong naisip ng kapatid mo. Maganda kasi ang lugar. Kaya maraming mga taong bumibili. Isa pa, magandang presyo. Maswerte ang kapatid mo sa ganitong negosyo. Sa atin to, Amy. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi magandang ganyan. Huwag mo sanang angkinin ito. At baka ito pa ang pagmumulan ng hindi nyo pagkakaintindihan ng kapatid mo. Wilma, pakinggan mo ako. Pagbutihin natin ang negosyong ito. Dahil sa huli, magiging atin to. Iyan ang sinasabi ko eh. Walang pakialam si Ate Wilma dito. Wala na siyang planong umuwi. Kaya kahit na bahay, atin rin yan. Magiging atin. Tignan ko na nga muna ang mga customer. Kung ano na naman ang pinagsasabi mo. Nang sa ganun, makapagsara tayo ng maaga. Inay, Tay, kumusta ang nararamdaman ninyo? Ay, sa awa ng Diyos. Maganda naman ang pakiramdam namin. Ang akala ko, hindi na kami magtatagal pa. Dahil ilang beses na kaming pabalik-balik sa hospital noon. Tumatawag si Ate Wilma. Saglit lang ha. Hello, Ate Wilma. Hello, kumusta na sila Inay at Itay? Magaling na sila, ate. Ay, mabuti naman kung ganon. Oo nga pala, sa mga sumusunod na buwan,
Uwi na ako. Wow, maganda yun ate. Para magbakasyon ulit kayo. Uwi na ako. For good na. Ayaw ko na dito sa Canada. Panahon na para manirahan naman ako dyan sa atin. Kailangan kong asikasuhin ang mga pag-aari ko dyan na naiwan. Ay, kausapin ko nga sina Itay at Inay. Saglit. Tay, kausapin daw kayo ni Ate Wilma. Manatili kayo sa trabaho ninyo sa grocerya. Pero lagi niyong tandaan, huwag kalimutan, sa akin pa rin ang negosyo. Oo naman, ate. Paano ang family house ate? Mana ko yan, di ba? Ano? Akala ko... Na ano? Oy, tandaan mo, Leonardo. Bininta mo sa akin ang mana mo, di ba? Kaya huwag mong isipin na sa'yo pa rin ang family house. Kailanman ay hindi yan mangyayari. Ate, parang awa mo na. Huwag mo na sana kaming palisin. Sinong may sabi sa inyo na papalayasin ko kayo? Pwede kayong manirahan dyan, kina Itay at Inay. Maluwang naman ang bahay. Pero klaro ha, mana ko yan. Sige, at marami pa akong gagawin. Leonardo, narinig mo ang sinabi ni Ate Wilma? Ang alam ko, mag-stay na siya sa Canada. Kung tutuusin nga, tayo ang nagpalago sa ating negosyo. Akala ko, sa akin na rin ang family house sa uli. Anong inaasahan mo? Hindi naman pwede na sarilihin mo lahat. At wala nang mana mo. Kung ganyan, Jaime, wala nang rason para manirahan pa tayo rito. Dahil wala na tayong pag-aari. Babalik na lang tayo sa Baguio. At doon, makikipagsapalaran. Nag-alala sina Itay at Inay sa akin, Tia Sofia. Pero nagpaliwanag ako na dahil manirahan na rin si Ate Wilma sa bahay namin, ay siya na ang bahala sa kanila. Kailangan namin hanapin ang kapalaran para may masasabi kong sarili namin. Sinabi naman ng mga magulang ko na malaya kaming manirahan ng asawa ko sa family house. Pero nag-isip-isip ako. Sa kasalukuyan, maganda naman ang trabaho ko sa syudad. At sa tuwing magbakasyon kami sa lugar namin at nakikita ko ang grocerya, makaramdam ako ng sakit ng loob sa kapatid ko. Pero pilit kong kinakalimutan. Hanggang dito na lang at salamat sa inyong pagsasadula sa aking liham. Ang nagpapasalamat sa inyo, Leonardo. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Kwento ito ng nag-iisang bituin na dumating sa aking buhay, si Star. Nakilala ko siya nung OFW pa ako sa Rome, Italy. Isa siya sa mga Pinoy na tumatambay sa mga matataong plaza sa Roma para magbenta sa mga Italiano at kapwa Pinoy. Mabilis kami naging magkaibigan ni Star at tinuruan niya akong magnegosyo rin sa Rome tuwing weekends para may dagdag kita na siyang ipadadala namin sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Hi! Hi! Ikaw pala, Star. Kumusta? Eto, okay naman. Pwede bang tumabi ulit sa'yo? Oh, sure. Liga, dito ka pumesto. Maraming mga taong dumadaan dito sa piazza, Navona. Oh, dito. Dito mo na rin sa table ko ilatag yung mga paninda mo. Sigurado ka? Malaki kasi itong table na nahiram ko eh. Hindi naman marami itong itinitinda ko. Mukhang magkaiba tayo ng tinitinda. Mga accessories ang tinitinda mo habang ako, mga pagkain Pinoy naman. Ikaw, baka gusto mong magbuena mano. Huwag kang mag-alala, sa sweldo mo na bayaran. Hindi ka ba mahilig sa mga kakaning Pinoy? Mahilig. Oo. Pero hindi yung mga kakanin. Dagdag carbs lang kasi yan eh. Sayang. Akala ko pa naman makakabenta ako. Teka, saan mo naman nakuha yung mga bracelet na yan? Ito?
Sa kaibigan kong Griego na nag-aangkat ng mga worry beads mula pa sa Greece at Cyprus. Bestseller to. Talaga? Worry beads palang tawag dyan sa bracelet na yan. Pero ang gaganda ha. May Pinoy bang bumibili niyan sa'yo? Actually, bihirang bumili sa akin ng mga Pinoy eh. Karamihan sa customers ko, mga Italiano. Yung iba, mga turistang puti. Oh, bumili ka naman. Oy, hindi ako mahilig sa mga beads and accessories eh. Gumaganti ka, ha? Hindi, no? Naku, gumaganti ka. Hindi! Sige na nga. Para hindi ka na gumanti sa akin, bibili na ako sa mga paninda mo. Yan! Bibenta na ako. Basta tandaan mo, DJ, ang mga pagkain Pinoy, good for your health and soul. Sus, hindi kaya... Sa palagay mo, healthy ang mga crispy pata, lechon, bagnet, chicharon? Lahat naman ng sobra, masama. Siyempre, kung kakain ka, wag naman yung ubus-ubus biyaya. Yung parang hindi ka naaabutin kinabukasan. Sige. Pabili nga niyang sapin-sapin at biko. Ate ka, naloko mo ako ah. Oh, Naunahan mo pa ako magkaroon ng benta. well, Kanina pa ako dito. ganyan naman talaga ang businessman. Hoy, DJ. Hindi mo ba kakainin yung carbonara mo? Saka sino ba yung tinititigan mo dyan sa cellphone mo? Parang kinikilig ka pa dyan, ha? Ito, pinagmamasdan ko lang ang mukha ni Star. Lakas ang tama mo dyan kay Star, no? Alam ba niya ang nararamdaman mong special para sa kanya? Hindi ko pa nga nagsasabi sa kanya na gusto ko siya. Hina mo naman, pare. Kung ako lang yan, ako. Baka nakuha ko na siya sa unang pagkikita pa lang namin. Hindi naman nakapagtataka yun. Babaero ka kasi. Hindi mo naman ako katulad, Mike. Pare, ang sa akin lang naman, kung babagal-bagal ka, baka maunahan ka pa ng iba. Alalahanin mo, maganda si Star. At alam natin pareho na maraming nanliligaw sa kanya. Pinoy man o Italiano. Alam mo, Mike, nararamdaman ko rin na may gusto sa akin si Star eh. Oh, yun naman pala eh. O siguradong hindi ka mababasted. Kaya ano pang hinihintay mo? Ipagtapat mo na kay Star na may feelings ka para sa kanya. Coffee? Thanks. Ang lamig ng panahon, ano? Oo nga eh. Winter season na kasi ngayon dito sa Rome. Mukhang nilalamig ka na. Medyo. Ganun ba? Teka sandali ha. Oh, bakit mo hinapad yung jacket mo? Isuot mo ito. Eh di ikaw naman ang nalamigan. Don't worry. Sanay ako sa lamig. Halika. Isusuot ko na sa'yo. Ayan. So, are you okay now? Oo. Salamat, DJ. Star, sana ganito na tayo forever. Ha? Sana palagi kitang kasama. Kung pwede nga lang sana, huwag ka nang umuwi ng Pilipinas. Kaso siyempre, hindi naman mangyayari yun kasi may uuwian kang pamilya. Star, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin pag alis mo ng Italy. May tanong lang ako sa'yo. May gusto ka ba sa akin? What if kung sabihin ko sa'yo na gusto kita? Simula pa lang nung magkita at magkakilala tayo dito, alam mo na, naniniwala ka ba sa love at first sight? Oo naman. Kung ganun, may gusto ka nga sa akin. Ngayong nagtapat na ako sa'yo na mahal kita. Baka naman iwasan mo na ako. Please ha, huwag mong gagawin yun. Baka kasi hindi ko kayanin. Of course, hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi kita iiwasan. Tanggap ko naman kasi ang pagkataong meron ka. Naging mabuting kaibigan ka sa akin, DJ. Kahit na sino ka pa, hindi pa rin magbabagong pagtingin ko sa'yo. Hindi ko babaguhin ang turingan nating dalawa. Magkaibigan pa rin tayo. So, friend zone lang pala ako kung ganun. Aaminin ko sa'yo, DJ. Wala sa isip kong pumasok sa isang relasyon. Pero, hindi ko naman inaalis ang posibilidad na
magbago ang mga nararamdaman ko. Ang sa akin lang naman huwag kang umasa. Dahil ayokong masaktan ka sa huli. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. O teka, bago mo hipan yung kandila, mag-wish ka muna. Okay. I wish. Done. Eto na. Yun! Happy birthday, Star! Thank you. Maraming salamat pala sa surprise ang binigay niyo sa akin, ha. Sobra ko talaga na-appreciate ang hinanda niyo para sa akin. Nako, alam mo ba? Si DJ ang lahat naganda na lahat ng ito. Ay, talaga? Oo. DJ, totoo ba? Ha? Oo, ako nga. As in, ikaw ang lahat ng gumastos nito? Yep. Bakit? Hindi ka ba makapaniwala? Nagulat talaga ako, DJ. Pero, matanong ko lang, ha. Bakit mo naman ginawa ito? Wala lang. Sabihin nating birthday gift ko sa'yo. O, kita mo na, Star. Galante talaga to si DJ. DJ, salamat, ha. Wala yun, Star. Wala yun. Oh, guys! Bakit kayo tumigil? Ha? Sige lang, ituloy niyo lang yung party. Oy, Mar, magpatugtog ka nga ng bonggang dance music dyan. Dali! Okay DJ, bakit Halika, hindi ka tayo. jumoin sa kanila? Kanina pa ako sumasayaw eh. Papahinga muna ako. Masaya ka ba? Nagustuhan mo ba yung sorpresa ko sa'yo? Oo naman. Nagustuhan ko talaga itong sorpresa mo sa akin. Masaya talaga ako. Pero, hindi ko lang talaga akalain na gagawin mo to para sa akin. Alam mo namang, hindi ka na iba sa akin, Star. DJ, Star! Ano, nagsusulo kayo dyan Bakit ha? Ikaw DJ ha? Siguro nililigawan mo si Star, no? Hoy, tumigil ka nga dyan. Nagkakantuhan lang naman kami ni DJ. Sus, kunwari pa tong dalawang to. Bagay naman kayong dalawa Huwag na kayong umasa pa dahil kababasted lang sa akin ni Star ng isang buwan. Ouch! Grabe ka naman, DJ. Bakit? Parang bigla naman kasi ako na konsensya. Bakit kasi hindi mo pa ako papasukin sa puso mo? Magiging mabuting boyfriend naman ako sa'yo kapag nagkataon. Star, pwede bang manligaw ulit ako sa'yo? Naniniwala kasi ko na magbabago rin yung mga nararamdaman mo sa akin. Oras na maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Nararamdaman ko na yun, DJ. At alam ko, seryoso ka sa akin. Ikaw, bahala ka kung gusto mong maligaw ulit sa akin. Makakaasa ka. Hindi mo pagsisisihan kung sakaling sagutin mo ako. May bisita sa labas. Baka si DJ. Hi, Star. Good morning. Hi, halika. Pasok ka. Uy. Halos lahat pala ng gamit mo nakaimpake na. Maaga ko nang inimpake yung iba kong mga gamit. Para sa susunod na linggo, wala na akong gaano aasikasuhin. Talaga bang babalik ka na ng Pilipinas? Kailangan Ganun ba? Star, babalik ka pa ba ulit ng Rome? Oo. Sandali lang naman ako doon sa Pilipinas Tapos, babalik ulit ako dito. Ilang linggo lang yun. Mamimiss kita Ako rin naman DJ, may update na ako sa panliligaw mo sa akin. Talaga? What if sabihin ko sa'yo na gusto na rin kita? Ha? Na in love na rin ako sa'yo. Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Mahal na rin kita. Star, hindi ako makapaniwala sa totoo lang.
Tama pala yung sinasabi ng iba na ang pag-ibig ay natututunan. Kaya ngayong mahal na kita, hayaan mong patunayan ko yun sa'yo. Ibig bang sabihin, gusto mo nang makipagrelasyon sa akin? Oo, DJ. Star, Bago ako bumalik ng Pilipinas, gusto kong marinig sa'yo na tinatanggap mo na ako bilang girlfriend mo. oo naman. Tinatanggap kita. Simula ngayon, tayo ng dalawa, ha? Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. At least, wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Masaya ako dahil sa wakas, narinig ko mula kay Star ang matamis niyang oo. Pero napalitan din yun ng lungkot noong dumating ang araw ng pabalik na siya ng Pilipinas. Bagamat nangako naman sa Star, napabalik ng Rome para makasama ako. Pero siyempre, iba pa rin yung kasama ko siya physically. Oh, DJ. Kanina ka pa nagsasightseeing dyan sa terrace. Hindi ka pa papasok? Mamaya na, Mark. Hindi pa ako inaantok. At saka ang sarap ng simoy ng hangin. Tanaw na tanaw din ang Vatican City mula dito. Oo nga eh. Ang liwanag. So, iniisip mo na naman ang mga happy memories ni Star. Pare, namimiss ko na siya. Namimiss ka agad? Kaalis lang niya kanina papuntang airport, hindi ba? Ewan ko, pero parang natatagalan ako sa 1.5 buwan. DJ, panghawakan mo yung pangako sa'yo ni Star. Nababalik siya dito sa Rome para sa trabaho at para sa'yo. Saka, para hindi mo siya mamiss ng todo, tawagan mo siya. I-chat mo. Marami naman paraan para hindi maputol yung komunikasyon ninyo, di ba? O yan, may tumatawag sa phone mo. Sigurado si Star yan. Oo. Hello, Star? DJ, kumusta ka na? Eto, namimiss na kita. Kahit kanina ka lang umalis. Nandiyan ka pa rin sa airport? Oo. Isang oras pa kasi bago ang flight ko. DJ, nararamdaman ko malungkot ka. Please, huwag kang malungkot. Matagal pa kasi hihintayin ko bago ka pumalik. Sa pagbalik ko dyan sa Rome, marami tayong gagawin. Marami tayong pupuntahan. Hindi mo lang ako, ha? Promise, babalik din ako agad. Aasahan ko yan, ha? Huwag ka mambababae dyan, ha? Oo naman, siyempre. Hindi ko gagawin yun. Ikaw lang ang mahal ko. Joke lang. Tiwala naman ako sa'yo. I love you, DJ. Mahal din kita, Star. Mag-iingat ka, ha? Habang hindi nakakabalik ng maayos si Star sa Pilipinas, ay walang sawa akong nagdarasal para sa kanyang kaligtasan. At diniling naman ng Diyos ang aking panalangin. Nakauwi si Star at masayang sinalubong ng kanyang pamilya. Tala! Ricky! Nandito na si Star! Ma! Ay, naku! Anak ko! Ay, naku, kumusta ka na? Ate Star! Masaya po kasi nakauwi na rin po ako sa wakas. Ate! Ay, Tala! Naku, namiss din kita. Miss you too. Uy, alam mo, marami akong pasalubong sa inyo na doon sa loob ng taxi. Ay, talaga? Oo. Tulungan mo yung driver tsaka si Ricky para maibaba ang mga gamit ng Ate Star mo sa taxi. Sige po, ma. Oh, kami na. Ito. Maliit na lang bintintin mo. Bahala. Oh, ano, Star? Kumusta naman ang naging buhay mo sa Italia? Ayun, ayos naman po. Mababait naman po yung mga Italians at mga Pinoy na nakakasalamuha ko doon. Mabuti naman kung ganun, anak. Ay, siya nga pala. Alam mo bang, miss na miss ka ni Ricky? Abay, walang araw na hindi yan dumalaw rito sa bahay para makibalik ka sa'yo. Ganun po ba?
Tamang mama mo, Star. Ay, nailabas niyo bang lahat ng mga gamit ni Star sa loob ng taxi? Opo, tita. Star, Oh, matagal kong hinintay ang araw ng pag-uwi mo. ganun ba, Bes? Alam mo, ate, May ipagtatapat niya si Kuya Ricky sa'yo. Uy, kumuingay. Ayaw mo bang malaman ni ate yung true feelings mo sa kanya? Pambira Bakit? Anong naman. true feelings, Bes? Mamaya ako na lang sasabihin, Bes. Tara, pasok muna natin itong mga gamit mo sa loob ng bahay. Bes, ano nga pala yung sasabihin mo tungkol sa true feelings mo sa akin? Star, may gusto ko sa'yo. Ganun ba? Anong klaseng pagkagusto ba? Alam mo na, maraming klase ang pagkagusto eh. Sabihin na natin, gusto kita. Gusto kita kasi mahal kita. May Ricky. pag-asa ba ako? Kasi Ricky, may ipagtatapat ako sa'yo. Meron na akong boyfriend. Ha? Sino? Nagka-boyfriend ako sa Italy. Naging kami bago ako bumalik ng Pilipinas. Mahal mo ba siya? Siyempre, mahal ko siya. Magiging boyfriend ko ba siya kung hindi ko siya mahal? At swerte naman niya. Sorry, Ricky, ha? Sorry kung babasta din kita ngayon. Okay lang. Naiintindihan ko naman eh. Pero kahit na tinurn down ko ang pagmamahal mo, friends pa rin tayo, ha? Maraming naikukwento sa akin si Star tungkol sa mga binasted niyang mga manliligaw. Isa na roon si Ricky, kababata at best friend niya sa Pilipinas. Bagamat aaminin kong mas gwapong lalaking yon kaysa sa akin, hindi naman ako na-insecure dahil tiwala naman ako sa aking girlfriend na ako lang ang mamahalin niya at wala nang iba. Samantala patuloy pa rin ang communication namin ni Star at kahit long distance relationship kami, ay masasabi kong matatag pa rin kami. Pero hindi ko akalain na darating ang panahon na susubukan rin kami ng tadhana. Mahal, kumusta ka na dyan sa Pilipinas? Eto, ayos naman. Masaya kasi nagkausap ulit tayo. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Ayos lang. Hindi ka ba naghahanap ng mga Italiana dyan? Alam mo, hindi ko gagawin yan dahil ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Yan ba? Totoo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sinusubukan lang kita. At saka, alam ko namang mahal na mahal mo ako eh. Kailan bang balik mo dito sa Italy? Sa susunod na buwan, pagkaayos ng mga papeles at visa ko. Star, namimiss na kita eh. Hindi mo lang alam kung gaano ko nang ulila sa iyo yun. Kaya nga, hindi na ako makapaghintay sa balik mo. Basta, DJ, babalik ako. Pangako. O sige lang, Ricky, kumain ka lang dyan. Feel at home. Salamat po, tita. Ay, ano nga po palang oras ang uwi ni Star? Ay, baka mamaya pa yon. Alam mo naman, gustong-gusto niya nang bumalik ng Italy para makapagtrabaho. Kaya yun, todo asikaso sa mga requirements niya. Pero alam mo, Ricky, kung tutuusin, ayoko nang pabalikin pa si Star sa Italy. Gusto ko sanang dito na lamang siya magtrabaho sa Pilipinas. Ewan ko ba dun kung bakit gustong-gusto niyang bumalik pa dun sa Italy. May iniwan po kasi siyang boyfriend doon sa Italy. Gusto po niyang balikan. Boyfriend? Teka, hindi niya yung nasabi sa akin ah. Eh di, nagselos ka nang malaman mong taken na si ate. Ano kuya? Di ba matagal ka na may gusto kay Ate Star? Eh, tama ka, Tala. Matagal na ako may gusto kay Star. Eh bakit hindi ka magtapat sa anak ko ng totoo mong nararamdaman? Ginawa ko na po, tita.
Pero na-friend zone lang po ako eh. At saka doon ko po nalaman na may boyfriend siyang iniwan sa Italy. Alam mo, Ricky, gusto kita para sa anak ko. Alam ko at buong kumpiyansa ko na magiging mabuti kang asawa para kay Star. Hindi na po yata mangyayari yan, tita. Huwag kang mag-alala. May naisip akong magandang paraan para mapasayo ang anak ko. Ano ba sineselebrate natin ngayon? At nagpunta pa tayo dito sa bar? Wala lang. Gusto ko lang kasi na makasama ka bago ka bumalik ng Italy. Teka, matagal pa naman bago ako bumalik doon. Hindi pa nga tapos yung mga medical ko eh. Tara. Inom na tayo. Oh. Ayaw mo ba? Gusto ko. Cheers. Konti lang ang inumin natin, ha? Baka kasi malasing tayo, hindi tayo makauwi. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Iuwi kita ng ligtas sa inyo. Paano mo magagawa yan kung lasing ka na rin? Pwede ba? Iba na lang ang isipin mo. Star, masaya ka ba kapag kasama mo ko? Oo, masaya. Mga bata pa lang tayo eh, palagi na tayong magkasama. Hindi na kukumpleto ang araw ko kapag hindi mo ako inaasar, nilalambing. Kung ganun, bakit hindi ka na in love sa akin? Okay. Aaminin ko sa'yo, Ricky. Nagka-crush din ako sa'yo noon. Pero later on, na-realize ko na lang na parang kapatid lang palang nararamdaman ko para sa'yo. Sorry ha kung binasted kita. Ricky, ayoko masira ang friendship natin. Kaya sinasabi ko sa'yo ang totoo. Ayoko umasa ka sa wala. Naiintindihan ko. Hoy, Ricky, hinay-hinay lang naman. Huwag mo i-bottoms up yung beer. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko to. Basta, samahan mo ako. Uminom ka na rin. Oh? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Huwag kang KJ. Sige na. Uminom ka na. Hindi tayo malalasing agad sa light beer. Oh, cheers. Nangangalay na ako. Ano ba? Cheers na. Cheers! Oh. Halika. Pasok ka na sa kwarto ko. Nasaan na tayo? Dito ka na magpalipas ng gabi. Masyado tayong marami na inom eh. Para iuwi pa kita sa inyo. Halika dito. Ihiga kita dito sa kama. Yan. Sakit na ulo ko. Kaya nga, magpahinga ka na. DJ. Star, DJ. napagkamala niya ako. Ang boyfriend niya, si DJ. Halika dito sa tabi ko. Halika, tumabi ka sa akin. Sige. O yan. Magkatabi na tayo. DJ, alam mo ba? Miss na kita. Sa wakas, kasama na ulit kita. Ako rin. Miss na kita. Star. Matagal kong nilintay ang pagkakataong to. Sana hayaan mo kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Star. Sige. Hahayaan kita. Iparamdam sa akin ang pagmamahal. Whoops. Teka lang.
bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Wala akong kaalam-alam noon sa nangyayari kay Star. Hindi ko maipaliwanag kung bakit palagi kong kinakabahan at nagdarasal na sana bumalik ng girlfriend ko. Ang hindi ko alam, may isang pangyayari ang naganap na maaaring magdulot ng malaking pagsubok sa aming relasyon. Nasaan ba ako? Oh my God! Bakit ako? Ba't ako? Ano nangyari? Good morning. Ricky, anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nakahubad? Star, aksidente ang lahat. Nalasing tayo. Ay, ibig sabihin, may nangyari sa atin dalawa? Oo. Ayop ka! Ayop ka, Ricky! Star, please. Huwag ka magalit sa akin. Sorry na. Ano wag magalit? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin! Huwag ka mag-alala. Pananagutan kita. Huwag ka patakot. Ang sama mo! Ang sama mo! Nagtiwala ako sa'yo, yung palang pagsasamantalahan mo lang ako! Stop. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Makakasal na naman kita eh. Mahal kita. Kaso ang problema, hindi kita mahal! Star, Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko! Ang sama mo talaga! Hindi kita mapapatawad! Star. Huwag ka lumapit sa akin! Simula sa araw yun ito, Ricky, hindi na kita kaibigan! Hi, mahal. Good morning dyan sa Pilipinas. DJ, Oh, bakit parang umiiyak ka? Anong problema? baka hindi mo na ako makabalik dyan sa room para magtrabaho. Bakit? Ano ba nangyari dyan? Star, sabihin mo sa akin ang problema mo. Handa kitang tulungan. Family at saka financial problems. Hindi ako makakabalik kasi nagka-problema ako sa recruitment agency. Totoo bang sinasabi mo? Bakit parang ibang nararamdaman ko? I'm sorry, DJ. Kung problema man yan sa recruitment agency, alam ko, magagawan mo yan ng paraan. Kailangan mo ng pera? No problem. Padadalan kita. Star, huwag kang sumuko sa mga problema mo dyan. Magdasal ka sa Diyos. At higit sa lahat, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Mahihintay mo pa ba ako? Lumipas ang 6 na linggo at tuluyan ang nawala ang communication namin ni Star. That time, hopeless na ako. Naging malulungkutin at palaging worried na ako na siyang napansin ng mga kaibigan kong Italiano at Pilipino. Sa gabi ay panay ang email at send ng messages sa messenger ang ginawa ko. Umaasa na makakatanggap ng reply mula kay Star. Pero hindi ko alam, kaya pala na walang aming communication, isang revelasyon pala ang dumating sa aking girlfriend. Hoy, Ate Star, anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa walang kay Bojan ah. Ayos ka lang ba? Hindi ko lang gusto yung pagkain. Huh? Parang asama naman kasi ng amoy. Alam mo ate, napapansin ko, ilang weeks ka nang ganyan. May sakit ka yata. Hindi ka, sandali. Madala ko sa lababa. Hindi kaya buntis ka, Star? Ako? Buntis? Naikwento sa akin ni Ricky. May nangyari daw sa inyong dalawa nung araw na naglasing kayo. Ano? Sinabi niya yun? Anak, mukhang pananagutan ka naman niya. Naku ate, baka nga buntis ka at si Ricky ang ama ng dinadala mo. Ma, hindi ko mahal si Ricky. Pero kailangan kanyang pakasalan kasi buntis ka. Hindi pa po tayo sa
sigurado kung buntis nga ako. Sa hitsura mo palang, Star, halata nang nagdadalang tao ka. Hindi pwede, Ma. Hindi ako pwedeng magbuntis. Lalo na't sa susunod na buwan ng pag-alis ko papuntang Italy. Star, mas mahalaga ang magiging anak mo. Kailangan kang iksal kay Ricky para hindi maging bastardo ang apo ko. At saka panahon na rin para lumagay ka sa tahimik. Pero, Ma... Kailangan mo nang pakasalan si Ricky. Yun ang gusto ko. Naniniwala naman ako na magiging mabuting asawa siya sa'yo. Star, matututunan mo rin siyang mahalin. Hello? Star, ako ito. DJ? May galit ka ba sa akin? Wala. Ano, bakit ngayon ko lang sinagot ang tawag mo? Almost 7 months na ako nagtatry makipag-communicate sa'yo. Pero hindi mo ako pinapansin. Tapos, nilak mo na rin yata ako sa Facebook mo. Kaya, hindi na kita ma-message. Star, ano ba ang problema? Ayaw mo na ba sa akin? Gusto mo na bang makipag-break sa akin? DJ? Ano? Babalikan mo pa ba ako? Oo, DJ. Babalikan kita. May problema lang kasi ako dito na kailangan kong ayusin bago ako bumalik ng Italy. Mahal, may maitutulong ba ako? Huwag mo ako alalahanin. Kaya ko to. Sigurado ka? Oo. DJ, pasensya ka na kung hindi kita naasikaso. Sana maintindihan mo ko. Oo, naintindihan naman kita eh. Basta't kailangan mo ng tulong ko, pinasyal man o kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Star, kailan ko aasahan ang pagbabalik mo? DJ. Yun ang huling communication namin ni Star dahil tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Sobrang sakit. Walang gabing hindi ako umiiyak dahil palagi kong naalala si Star. Napansin niyo ng mga kaibigan ko, lalo na si Mark. At siyang palaging tumutulong sa akin para makalimutan ko ang aking kasintahan. Sira, pare! Puro ka na lang pagmumukmuk at pagsesente dyan. Para ka namang hindi lalaki. Sasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararamdaman ang maging broken-hearted. Pare, alam ko ang nararamdaman mo. Pero hindi lang naman si Star mabahay sa mundo. Baka hindi niya lang masabi sa'yo na nagderet siya na ayaw niya na sa relasyon ninyo. Pero kung ayaw na niya, sana naman sabihin niya sa akin. Nang sa ganun, hindi na ako maasa pa. Eh kaso nga, hindi ka na si Star. Ilang buwan nang lumipas pero dead man lang siya. Hindi ka na mahalaga sa kanya, pare. Paano kung may problema lang siya? Kaya hindi siya makakontak sa akin. Ano man ang personal niyang problema, hindi yun dahilan para kalimutan ka niya. Naku, pare, tama na nga yung pagkamartir mo. At magpakasaya ka ngayong gabi. Siya nga pala, yung pamangkin ng Italianang boss natin, si Mariana. Oh. Balita namin, pare, may gusto yun sa'yo. Sus, oh, huwag kang gumawa ng intriga, Mike. hindi ako gumagawa ng intriga, pare. Halata naman sa body language niya na may gusto siya sa'yo, di ba? Maniwala ka sa akin, pare. Mariana is a good catch. Kasi bukod sa maganda at sexy na, mayaman pa. Ewan ko, bahala na. Basta, DJ, huwag mong isara ang sarili mo sa iisang babae. This is Italy. Marami kang pagpipilian. At huwag mong masyadong iyakan ng isang babaeng walang pagpapahalaga sa damdamin mo. Star, ngumiti ka naman. Dapat masaya ka dahil kasal na tayo. Please naman, oh. Nasasaktan ako sa pinakikita mo sa akin. Pasensya ka na, Ricky. Hindi lang kasi maganda ang pakiramdam ko. Para ako nahihilo. At saka, alam mo naman, 5 months na itong ginadala ko. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Mamaya,
Makakapagpahinga ka na rin. Ate Star! Oh. May tumatawag sa cellphone mo. Oh, eto. Salamat pala. Sino yan? Ewan ko. Sandali, Ricky. May iwan na muna kita. Asikasuhin mo na lang muna yung mga bisita natin. Okay. Hello? Sino to? Hello, ako ito, Star. DJ? Kumusta ka na? Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Ang tagal mo hindi nagparamdam sa akin. Babalik ka pa ba ng Italy o tuluyan mo na akong iiwan? Babalik ako. Hindi ko lang alam kung kailan, pero inaayos ko na yung mga papeles ko. Ang tagal naman yan. Baka naman pinapaasa mo lang ako. Kung hindi ka na makapaghintay pa sa akin, sige, hinahayaan na kita. Star, diretsahin mo nga ako. Mahal mo pa ba ako? Oo, DJ. Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo? 1 taon? 2 taon? Ano? Sige, DJ. Kung hindi mo na ako mahihintay, palalayain na kita. Malaya ka nang maghanap ng iba. Hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo. Eh ano? Ano gusto mong sabihin ko? Eh hindi ko pa nga naayos yung problema ko sa pamilya ko. Sa totoo lang, DJ, gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Uuwi na lang ako ng Pilipinas. Hindi, wag. Hindi mo kailangan umuwi. Please, DJ. Tiwala lang ang kailangan ko mula sa'yo. Babalik ako dyan. Pangako. Umasa ako na umasa sa pangakong yun ni Star. Pero lumipas ang mga buwan at taon, ni anino niya hindi ko nakita. Yun din ang huli niyang tawag sa akin. Pero hindi ko alam. Pinagmumukha na pala akong tanga ni Star. Dahil ikinasal na pala siya sa kababata niyang si Ricky. Kung nalaman ko lang agad yon, hindi sana ako nasasaktan. Hanggang sa dumating ang panahon na nawalan ako ng pag-asa at tuluyan ko nang ibinaling sa iba ang aking atensyon. Marami akong naging karelasyon, karamihan mga Italyana. Samantala, habang nagpapaksaya na ako sa bago kong buhay, ay siya naman pagkasira ng buhay ni Star sa piling ng kanyang asawa. Anak, tahan na. Parating na si Mami. Nasaan na kaya si Star? Gabi na. Hindi pa rin siya umuwi. Eh, baka si Star na ito. Oh, Star. Pasok na. Kanina pa ba iyak na iyak si Aris? Oo. Pinainom ko na nga ng gatas at pinalitan ng diaper pero wala pa rin siyang tigil sa kaiiyak. Ay, ganun ba? Akin na. Baka kasi namimiss lang ako ng bata kaya ganyan. O yan. O, kargayan mo. O. Baby, huwag ka nang umiyak ko. Nandito na si Mami. Saan ka ba galing? Sa agency. Malapit na maayos yung mga papeles ko papunta abroad. Saan? Sa Italy? Oo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang bumalik ng Italy? Papayagan naman kita mag-OFW sa ibang bansa. Huwag lang sa Italy. Ricky, doon ako may experience. Mas madali ako makakaalis kung doon ako magtatrabaho. Pero nandun yung ex-boyfriend mo. So, hanggang ngayon ay nagsiselos ka pa rin sa kanya. Oo. Nagseselos ako. Magsiselos ka pa? Eh, samantalang asawa mo na ako. Asawa nga kita. Pero ang tanong, ako ba mahal mo? Ricky, hindi kita pakakasalan kung hindi kita mahal. Pakiusap naman. Hayaan mo na akong bumalik sa Italy. Tandaan mo, pupunta ako doon para magtrabaho, hindi para balikan ang nakaraan. Ayan. Tapos na ako maghugas ng mga plato. So ano ate? Dito ka muna magpapalipas ng araw sa bahay? Oo. Nagkatampuhan na naman kayo ng asawa mo, no? Ay, ewan ko ba kay Ricky? Naturingan siyang asawa ko. Pero hindi niya ako sinusuportahan sa mga desisyon ko. Palagi siya nakakontra.
May kinalaman ba yung tampuhan nyo sa pagbabalik mo sa Italy sa susunod na buwan? Ayaw niya akong bumalik dun eh. Eh kung ganun, bakit ka pa babalik dun? Dahil ba kay DJ? Siya nga pala ate, tumawag kanina si DJ sa landline. Ano? Ay, teka. Paano niya nalaman ang landline natin? Eh, hindi ko naman niya sinasabi sa kanya. Ewan ko dun. Anong sabi niya? Sinabi mo ba sa kanya yung tungkol sa amin ni Ricky? Kinakamusta ka lang niya ate. Tinanong niya sa akin kung kailan ang balik mo sa Italy. Mukhang hindi pa niya alam na may asawa ka na. Sinabi mo ba sa kanya yung totoo? Siyempre hindi. Dapat ikaw mismo magsasabi nun sa kanya. Ate Star, mahal mo ba si DJ? Oo, tala. Eh kung ganun, bakit ka nagpakasal kay Kuya Ricky? Napasubo lang ako. Si Mama kasi. Si Mama pang sinisi mo. Ate, kahit nasabihin pang pinilit ka ni Mama, sa huli, ikaw pa rin na magdedesisyon. Eh kung ganyan, hindi mo naman pala mahal si Kuya Ricky, bakit ka pa nagdesisyon na pakasalan siya? Tapos ngayon, kung kailan kasal na kayo, saka mo iiwan yung asawa mo. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Ate, naging mabait na asawa naman sa'yo si Kuya Ricky. Mahal na mahal ka niya, nakikita namin yun. Alam mo, once na bumalik ka na sa Italy, alam ko di mo na babalikan si Kuya Ricky. Ate, wag naman sanang ganun. Wag mo sasaktan ng kalooban ng asawa mo. Sana pag-isipan ng mabuti yan bago ka gumawa ng desisyon. Star, alas 8 na ng umaga. Malilate ka na niyan sa flight mo. Alalahanin mo, matraffic ngayon papuntang airport. Oo, ito na. Binibilisan ko na yung pagligo ko. May nagre-ring na cellphone. Kay Star yata yun ah. Nasaan ba yun? Ayun. Nasa ibabaw ng ref. Sino kaya itong tumatawag? Hello? Star? Anong kailangan mo sa kanya? Sino ka ba? Si DJ, yung boyfriend ni Star dito sa Italy. Taga sino ba ito? Ako si Ricky. Ako lang naman ang asawa niya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi ko akalain na magagawang magsinungaling sa akin ni Star. At ang saklap, mahabang panahon niya akong pinaasa. Ganun pa man, hindi ko makuhang magalit ng todo sa kanya dahil nananaig pa rin ang aking pagmamahal. Samantala lahat ng klase ng paglilibang ginawa ko para lamang makalimutan si Star. Alak, babae, at marami pang iba. Hindi na kasi ko umaasa na babalik pang babaeng nanakit sa aking puso. Yun ang akala ko. Ricky! Ricky, ano ginagawa mo? Bakit mo binabalik sa cabinet yung mga inimpake ko? Ricky, ano ba? Malalate na ako sa flight ko! Hindi ka na aalis. Ano? Hindi ka na babalik pa ng Italy. Ricky, ano ba problema mo? Kailangan kong umalis! Kailangan mo umalis? Para ano? Ay, syempre, para magtrabaho! Para balikan si DJ? Teka, ano ba yung mga pinagsasabi mo dyan? Bakit mo ako sinampal? Nagsisinungaling ka sa akin? Ano? Naniwala ako sa sinabi mong wala na kayong komunikasyon ng ex-boyfriend mo. Ay pala, kaya ka babalik ng Italy para magsama kayo ng lalaking yon? Hindi, nagkakamali ka! Huwag mo lang i-deny pa! Umamin na sa akin si DJ. Sinabi niya sa akin ang lahat ng plano niyo. Hindi ko lubos na maisip na magagawa mo yun sa akin. At sama mo, Star. Sorry. Sorry, Ricky. Mahal mo ba siya kaysa sa akin? Ricky! Sumagot ka! Siya ang mahal mo, hindi ako! Tama? I'm sorry. I'm sorry, Ricky. Pero mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Star! Matagal mo nang alam yun, hindi ba? Kaya nga binasted kita dahil ayoko masaktan ka at umasa. Pero makulit ka. Pinilit
Ipinagpalit mo pa rin ang sarili mo sa akin. Ricky, ikaw ang may kasalanan. Kung bakit nasasaktan ka ngayon, hindi ako. Star! Ricky, naging mabuti kang kaibigan sa akin. At sinikap mo maging mabuting asawa. Dahil doon sinubukan kong mahalin ka. Pero Ricky, hindi ko talaga kaya. Hindi ko magawang mahalin ka bilang asawa. I'm sorry. Sorry talaga. Kung ganun, iiwan mo na kami ng anak mo para dyan sa lalaki mo. Oo, Ricky. I'm sorry, pero kailangan ko nang bumalik ng Italy. Sige. Sige, Stan. Pumunta ka na sa Italy. Hindi na kita pipigilin. Pinalalaya na kita. Mark, bukas ulit Oo, sige pare. Sige na. Uuwi na rin ako. Sakit na ng ulo ko. Ingat ka Oo, pare. Sige. Parami ko nang nainom ito talaga si Mark. May pahabol palo ako. DJ, Star? Ba't ka pa nagbalik? nagbalik ako. Para sa'yo. Paano ang pamilya mo? Huwag mo sabihin sa akin na iniwan mo sila para sa akin. Oo, DJ. Ganun nga ang ginawa ko. Iniwan ko ang asawa ko para sa'yo. Dahil ikaw ang mahal ko at hindi siya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Sasabihin ko rin sana sa'yo ang totoo pagdating ko ng Italy. DJ, yung pagpapakasal namin ng asawa ko, hindi ko kagustuhan yun. Nabuntis niya kasi ako. Kailangan niya akong panagutan. At kaya naman ako nabuntis dahil pinagsamantalahan niya ako. Kaya hindi kita pinagtaksilan. Mabuti pinayagan ka pa ng asawa mo nang bumalik ng Italy. Pinalaya na ako ng asawa ko. Ano? Hiwalay na kami. Hindi ka ba nakakonsensya sa ginawa mo? DJ, hindi ko kasalanan kung bakit gano'n ang kinahantungan ng relasyon namin. Sa simula pa lang alam na niyang hindi ko siya mahal. Siya ang pilit na sumisiksik sa buhay ko. Wala akong kasalanan, DJ. Dahil kahit kailan, hindi naging kasalanan ng magmahal. DJ, please. Patawarin mo na ako. Hindi ko agad pinatawag si Star sa ginawa niya. Ramdam ko pa rin kasi ang sakit ng niloko. Kaya sa tuwing nagkikita kami, hindi ko siya iniimik. Marami kasi mga tao sa paligid. Para pareho tayo makabenta. Bahala ka. Salamat. Oh, bakit nagbabalot ka na? Lilipat ako ng ibang pwesto. DJ, huwag mo naman gawin sa akin ito. Anong gusto mong gawin ko? Ang purihin ka sa ginawa mo sa akin? Star, ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang tagal kong umasa na mahal mo ko. At panghahawakan mo pangako mo sa akin. Pero ano nangyari? Nagpakasal ka sa ibang lalaki. Hindi ko naman kagustuhan yung nangyari. DJ, pinagsamantalahan ako ni Ricky. At pinilit ako ni Mama na ipakasal sa kanya dahil nagbungang pananamantala niya sa akin. Akala mo ba ikaw lang ang nasaktan? Hindi. Dahil nasaktan din ako. Hindi ko kagustuhan yung mga nangyari. Wala na tayong dapat pag-usapan. Alis na ako. DJ, mahal pa rin kita. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Wala nang iba.
Hindi ko maaatim na masira ang pamilya mo nang dahil sa akin. Wala ka nang aasahan sa akin. Hindi! Hindi, DJ! Please, huwag kang umalis. Please! Huwag mo kuya ka. DJ! Pakiusap, bitiwan mo. Hindi! Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Star, pakiusap. DJ! Tama na, bitiwan mo na ako. DJ! Bumalik ka sa akin! Please! Pare, kanina ka pa dito sa terrace. Sightseeing again? Mike, mahal ko pa rin si Star. Pero, ano bang dapat kong gawin? Akala ko ba nakamove on ka na sa babaeng yun? Sinubukan ko namang ibaling sa ibang pagmamahal ko. Pero hindi. Kahit anong gawin ko, si Star pa rin ang palaging nasa isip ko. Ano? Patatawarin ko ba siya sa lahat ng mga kasalanan niya sa akin? Ikaw, DJ. Ano ba sa tingin mo? Kung talagang mahal mo pa rin si Star, walang dahilan para hindi mo siya patawarin. Besides, ang sabi naman niya sa'yo, hindi niya kagustuhan ang nangyayari sa kanya sa Pilipinas. Para sa ikagaga ng loob mo, pare, gawin mo kung anong nararapat. Sundin mo kung ano ang sinisigaw ng puso mo. Star? DJ? Paano mo nalamang nandito ako sa simbahan? Ikaw naman, parang hindi tayo magkakilala. Itong paborito nating simbahan. At ganitong oras tayo madalas nagdarasal. Akala ko, hindi mo na ako kakausapin. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Sige, tumabi ka na. Star, sorry kung pinatagal ko pa ito. Pinakiramdaman kong mabuting sarili ko. At napagpasyahan kong magpatawad na lamang. Pinatatawad mo na ako. Maraming beses mo akong sinaktan. Pero mas nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Pinapatawad na kita, Star. At gusto kong magsimula ulit tayo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Muli kami nagsimula ni Star. Pinagpatuloy ang naudlot naming relasyon. Bagamat alam naming may nasasaktan sa aming relasyon, ang pamilya ng girlfriend ko. Hello? Ma? Ma, ako po ito. Napatawag ka, anak. Anong kailangan mo? Kukumustahin ko lang po sana si Aris. Ayos lang dito ang anak mo. Inaalagaan namin siyang mabuti. Si Ricky, hindi mo ba kukumustahin? Yung asawa mo, simula nang umalis ka, walang ginawa kundi uminom ng uminom. Hindi na siya pumapasok sa kanyang trabaho. Pinababayaan niya ang kanyang sarili. Ganun po ba? Ikaw, anak, nakukuha mo rin bang maging masaya? Kahit alam mong nakapanakit ka ng damdamin ng iba. Ma, please. Oo, kasalanan ko na po ang lahat. Huwag niyo na po ako sisihin pa. Sinusubukan ko na pong mabuhay kami ni DJ ng normal dito sa Rome. May aaminin ako sa'yo, anak. Ano po yun, Ma? May kasalanan din ako kung bakit ganon si Ricky. Ako kasi ang nagpayo sa kanya na lasingin ka't akitin para may mangyari sa inyo. Ano? Kung ganun, kaya pala nasira ang buhay ko. Patawarin mo sana ako, anak. Nakita ko naman kasi na mahal ka ni Ricky. Kaya hinayaan ko siyang gawin yun sa'yo. Anak, nagawa ko yun dahil naniniwala ako na magiging maayos at magandang buhay mo sa kanya.
pangunahan niyo ako, Ma. Tingnan niyo tuloy ang nangyari. Nakasakit ako ng mga damdamin dahil sa ginawa ninyo. Oo, inaamin ko. Nagkamali ako ng desisyon. Patawarin mo sana ako, anak. Nagkabalikan na po kami ni DJ. At sana naman, huwag na kayong tumutol sa relasyon namin. At sana huwag niyo na pong pangunahan ang mga desisyon ko. O sige, hindi na ako tututol. At hindi na kita papakialaman pa sa mga desisyon mo. Sana lang talaga, anak, hindi ka nagkamali ng desisyon mong yan. Napiliin si DJ sa halip na ang asawa mo. Ma! Ricky? Ma. Mahimbing na pong natutulog si Aris sa kuna niya. Ricky, hindi ka ba nakakatulog? Ang laki na kasi ng mga eyebag mo. Tapos palaging namumugtong mga mata mo. Huwag mo naman sanang pabayaan ang kalusugan mo. Ma, namimiss ko po ang asawa ko. Kalimutan mo na si Star. Ricky, hindi porket anak ko siya, kakampihan ko na siya sa kanyang mga pagkakamali. Kaya kung ako sa'yo, subukan mong baguhin na yung buhay mo. Bata ka pa. Marami ka pang makikitang masigit pa kay Star. Hindi deserving ang anak ko sa pagmamahal mo. Pakiusap, Ricky. Huwag mong sirain ang buhay mo para lang sa anak ko. Ma, sana dumating din ang araw na magawa ko siyang kalimutan. Ricky? Ano nangyayari sa'yo? Hirap. Hirap na ako. Ay, Diyos ko! Ay, Ricky! Ricky! Tulong! Tulong! DJ! Bilisan mo! Anytime lalabas na raw ang bagong Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Dali! Eh, baka naman mahuli tayo. Dali lang, sasapatos pa ako. Sige, okay. Makapag-Facebook na nga muna. Check ko muna yung balita. Aba, Francis pala yung pangalan ng bagong Papa. Ay, teka. May bagong message pala ako dito sa Facebook. Si Tala? Ano kayang message niya? Teka. Oh, Diyos ko! Star? Oh, ba't parang nagulat ka? Anong balita sa pamilya mo? DJ, si Tala nag-PM sa akin sa Facebook. Oh. Yung asawa ko, inatake sa puso. Ha? Dito na naipunta ko sa ospital. Ramdam ko na sobrang nakukonsensa si Star sa nangyari kay Ricky. Lalo na't ang alam namin, namatay ito sa sama ng loob sa kanyang asawa. Inalo ko na lamang ang aking girlfriend at sinabi ko sa kanya na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili sa nangyari. Hello? Hello, Tala. Ako to, si Star. Oh, Ate Star. Si Mama. Eto, kausap ang mga magulang ni Kuya Ricky. Nakikiramay. Eh, si Aris. Ikaw, kumusta na? Ayos naman ang anak mo, ate. Ito inaalagaan ko. Yung nga lang, naaawa ako sa anak mo kasi wala na ang tatay niya. Sa totoo lang, Tala, sobra ako nalulungkot sa pagkamatay ng asawa ko. Namatay ang asawa mo nang may sama ng loob sa'yo. Tala, hindi ako makatulog dahil nakukonsensya ako. Kumusta naman kayo ni DJ? Ayos lang naman kami. Pero hindi ko makuhang sumaya sa mga panahong ito dahil nga sa nangyari. Tala, baka umuwi ako ng Pilipinas. Ha? Para ano pa? Wala ka rin namang mauuwian dito, patay ng asawa mo. Basta sayang lang yung kontrata mo kapag umuwi ka nang wala sa oras.
Huwag ka na mag-alala sa anak mo, ate. Kami nang bahala ni Mama sa kanya. Basta, ate, palagi ka naming babalitaan tungkol kay Aris. Ate, mag-iingat ka dyan palagi, ha? Sana maging masaya ang pagsasama niyo ni DJ. Salamat, Tala. Star, pasensya ka na kung na-late ako ha. O ano, marami ka ng benta? Saan ka galing? Tumawag kasi yung amo ko. May pinaayos lang sa amin ni Mark doon sa factory. Oh, bakit busakot ang mukha mo? Smile naman dyan, para maraming benta. Paano kung ngingiti? Kung naiisip ko yung babaeng dikit ng dikit sa'yo. Ha? Kung lumingkis, daig pang ahas. Ay, pamangkin yun ng amo ko, si Mariana. Teka, huwag mo sabihin, nagsiselos ka. Oo, nagsiselos ako, DJ. Lalo na kung mas maganda sa akin yung babae. Ano ka ba? Kaibigan ko lang si Mariana. At saka para sa akin, mas maganda ka kaysa sa kanya. May isa pa ako itatanong sa'yo. May communication ba kayo ng babaeng yon? Wala. Bakit mo na itanong? Nagsisinungaling ka pa. Alam ko, ka-text mo yung Marianang yan. Okay, aaminin ko. May communication kami ni Mariana dahil pamangkin siya ng boss ko. In other words, amo ko na rin siya, di ba? Pero puro tungkol sa trabahong pinag-uusapan namin. Star, wala ka bang tiwala sa akin? May tiwala naman. Yun naman pala eh. Dapat hindi ka nagseselos. Alam mo namang, ikaw lang ang mahal ko, di ba? Sana totoo yung sinasabi mo, DJ. Dahil ayokong masira ang tiwala ko sa'yo. Hello, Star? Ikaw ba to? Ako nga po ito, Ma. Kumusta na po ang anak ko? Eto, ayos naman si Aris. At ika, may problema ka ba dyan, anak? Parang ang lungkot mo. Ma? Nagsiselos ako. Nagsiselos? Why, bakit naman? Meron kasing Italiana na dikit ng dikit kay DJ. Tapos kanina, kinuha ko yung SIM card niya. Inilagay ko sa phone ko. Ayun, nadiscover ko po na may communication pa sila ng babaeng kinaiinisan ko. Nagsinungaling lang po siya sa akin. Kaya siya hindi raw niya ka-text yung Mariana. Ma, hindi kaya nakakarma na ako sa ginawa ko kay Ricky? Nasabi mo na ba sa kanya yung nadiscover mo? Opo, pero syempre magpapalusot yun. Kaya siya trabaho lang daw ang pinag-uusapan nila. Ewan ko. Ganyan talaga kapag nagmamahal ka, anak. May pagkakataon na hindi kayo magkakaunawaan. Pero wag kang sumuko. Pagsubok lang yan. At walang pagsubok ang hindi nasusolusyonan. Tapat naman ako sa aking girlfriend na si Star. Pero dumarating talaga mga pagsubok sa relasyon namin kahit anong iwas ang gawin namin. Punot dulo ng hindi namin pagkakaunawaan, selos. The number you have dialed is either unattended or out of reach area. Please try your... Cannot be reached na naman ang cellphone ni DJ. Asa na kayang lalaking yun? Ano kayang ginagawa niya sa mga oras na ito? Teka, tawagan ko kaya si Mark. Hello, Star. Hello, Mark. Kasama mo ba si DJ? Nangako kasi siya sa akin na kakain kami sa Ambrosia rooftop ngayong gabi. Ako, mukhang hindi matutuloy ang lakad nyo. Yung boss kasi namin nagpa-party. Required kaming lahat na dumalo. Siyempre, nahihiya naman kaming tumagi. Lalo na si DJ na naghihintay ng promotion niya. Ganun ba? Gusto mo, puntahan mo kami dito. Dito lang kami sa Osteria Barberini. Dito sa La Divisa area. Sakay ka lang ng metro, tapos baba ka ng Barberini Station. O sige, Mark. Pupunta ako dyan.
nandito na ako sa Osteria Barberini. Daming mga tao. Nasaan na kaya si DJ? Oh, teka. Ayun, may si DJ. Kasama na naman yan si Mariana. Hoy, Star! Ang bilis mo ah! Mark! Bakit nakikipagsayaw si DJ sa babaeng yun? At ang daring pa ng sayaw nila? Naku, huwag kang magselos. Sinakripisyo niya lakad namin para lang sa babaeng yan. Kakainis! At teka, tatawagin ko si DJ. Hindi. Wag na. Aalis na lang ako. Sabihin mo na lang sa kanya, magpakasaya sila ng Italianang yan. Star? Hello? Kanina pa ako nagdodoorbell dito sa labas ng apartment mo. Please naman. Harapin mo naman ako. Hello, Star? Ano bang kailangan mo sa akin? Mag-usap tayo. Please naman. Wala na tayong pag-uusapan pa. Bakit mo naman pinastos si Mariana? Kasi makulit ang babaeng yun eh. Ang landi. Tapos ikaw naman nagpapalandi sa babaeng yun. At saka hindi ko naman siya binastos ha. Ang sabi ko lang naman sa kanya, wag na siyang magte-text sa'yo kasi taken ka na. Nagmakaawa pa nga ako sa kanya na wag ka na nga niyang agawin sa akin eh. Pero ano, patuloy pa rin siya sa pagte-text sa'yo. Kaya napuno na ako. DJ, kaya ko lang naman nagawa yun kasi nagsiselos ako. Nasasaktan ako sa pagsisinungaling mo sa akin. Sabi mo wala kayong kaugnayan ng babaeng yun. Pero totoo, meron naman. Okay, I'm sorry. Star, pwede ba tayo mag-usap? Papasukin mo naman ako sa loob. Akala ko hindi mo na ako haharapin eh. Star, let me At explain. anong kasinungalingan ang sasabihin mo sa akin, ha? Yung tungkol kay Mariana, magkaibigan lang kami. Yung pagkikita namin, walang mali siya yun. Maniwala ka sa akin. Huwag mo na siyang pagsilosan. Hindi ko maiwasan. Natatakot kasi ako na agawin ka niya sa akin. TJ, kapag nawala ka sa akin, hindi ko yun kakayanin. Mahal na mahal kasi kita. Magtapat ka sa akin. Mahal mo ba siya? Ano, may relasyon na ba kayo? Wala kaming relasyon. Kung sasabihin mo sa akin na mahal mo siya, handa naman kitang palayain. Handa ko naman tanggapin ang lahat. Basta sabihin mo na sa akin. Diretsuhin mo ako at huwag mo akong pinapaasa lang. Mas masakit sa akin yung nilaloko mo ako ng patalikod. I'm sorry. So ano? Meron kayong relasyon? Oo. Amin kong nagkaroon kami ng kaugnayan. Pero hindi malalim yun. Kumbaga, pampalipas sa oras lang. Tsaka matagal na yun. Nung time na hindi ka nagpaparamdam sa akin. Masaya ka ba sa akin? Star, Bakit hindi ka makasagot ng diretso sa akin? Kahit ano pa ang sagot mo, masakit man o hindi, tatanggapin ko. Tatanggapin ko naman eh kung hanggang dito na lang tayo. hindi tayo maghiwalay. Sige, ititigil ko ng pagte-text kay Mariana. Huwag lang tayong maghiwalay. Sa totoo lang, DJ, ngayon lang ako naging ganito, naging selosa. At nakakapagod na. Magpalamig muna tayo. Ano? Iwanan mo na ako mag-isa. Sige. Cool off muna tayo. Pero babalik ako, Star. Babalik ako. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa,
Sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nag-pull off muna kami ni Star. Pinagbigyan ko siya sa gusto niya. Pero hindi ako tumigil para samahan siya. Ilang beses akong humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi siya nakikipagbalikan sa akin. Hanggang sa isang araw, Star? Oh, ikaw pala, DJ. Anong ginagawa mo dito sa Piazza del Popolo? Ikaw ang sadya ko eh. Pwede ba tayong mag-usap? Alam ko, pinasama ko ng sobrang loob mo. Kaya humingi ako ng tawad sa'yo. I just realized na hindi ko dapat sinasaktan ang damdamin ng taong mahal ko. DJ, hindi ko lang maintindihan. Bakit ba ginagawa mo sa akin to? Bakit ba ayaw mo kong tigilan? Dahil mahal kita. At ayokong mawala ka ulit sa akin. Star, naging tapat naman ako sa'yo. Ang mali ko lang, hindi ko pinapansin ang pagsiselos mo. Willie, I'm sorry. Yan ba? Sinserong paghingi ng tawad. Maniwala ka sa akin. Wala sa isip ko na lokohin ka. Yung kay Mariana, promise, hindi na yung mauulit. Iiwasan ko na siya. At kung meron mang kaming nakaraan, wala na sa akin yun. Star, please, bumalik ka na sa akin. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Sige. Sige, DJ. Babalik na ako sa'yo. Para magsimula ulit. Kalimutan na natin na nakaraan. Magkapatawaran na tayo. Salamat, mahal. Salamat. At binigyan mo ko ng isa pang chance. Hindi man naging magandang simula ng love story natin. Pero patutunayan ko, hindi lang sa'yo, kundi sa lahat, na ako ang forever mo. Mahal na mahal kita, Star. Mahal na mahal din kita, DJ. Higit pa sa buhay ko. Nagkapatawaran kami ni Star sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan sa isa't isa. Sa ngayon, kasal na kami at patuloy na naninirahan dito sa Rome, Italy. May isa na rin kaming anak. Bukod sa isinama na rin ni Star sa Rome, ang anak niya kay Ricky na si Aris. Samantala, ang pakikinig ng inyong drama sa YouTube live stream ang tangi naming libangan dito sa Rome. Marami pong salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, DJ. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.